could be na ganyan talaga yung vocal style niya or yung gusto niyang character ng boses niya, or kulang ng honing pa. Yun lang yung nararamdaman ko sa performance dito. But overall, I love it kasi grabe yung impact ng song niya. Sorry. Oh my gosh. Sabi no, ang dami niyang ginawang runs. Ang hirap ng song na to. Diva yung impact niya dito. And nagpakilala ka agad siya na, hey guys, I'm a diva. Oh, interesting ending. Siguro may mga songs pang mas bagay sa kanya. I don't think she is in the R&B side of singing. So, yan. Kasi, di ba, wala masyadong showcase ng agility dito. But I can hear power, and I can see like a ballad singer in here. It could be me na may mali dito. Siguro dahil mataas masyado yung standards ko for this song specifically. Oh my gosh. Dang. Boses ng singer na to is medyo matining siya kahit dun sa mababang notes pa lang. Alam mong parang pang high notes ang boses niya eh. And yun na nga, nung nagkalahati na, dahil matataas na, ang ganda ng boses niya. Kuminang lalo yung boses niya doon. Grabe naman yung mukha ni Christian Bautista. Yung gusto niyang achieve dito is parang yung angelic voice ng lalaki na may pagka boy band effect na rin minsan. Maganda naman siya, pero for a competition, medyo taglid tayo dyan. Medyo unstable yun, no? Parang hindi falsetto yung tunog, parang mix siya, kaya hindi masyadong smooth pakinggan. Mabigat siya pakinggan. Kasi kung falsetto yun, mas mahangin, mas nakakabilib. Kasi di ba parang you really got away from the heavier side of your voice. Pero yung sa kanya, mix yung ginagamit yata, hindi siya full falsetto, kaya medyo mabigat pakinggan. Although nandun naman, na-hit naman niya yung note. Oh dang, this song. Ang deep ng voice niya, no? Ang kumakanta nito ng song na to are bass singers or baritone. Pag tenor ka, tagilid ka dito. Kasi mababa to and kailangan malutong yung low note mo dito. Although yung mga tenor singers, like me, tenor ako, nai-hit ko yung note dito sa song na to, pero hindi maganda pakinggan, hindi malutong, hindi malakas. Hello guys, hello Philippines, Southeast Asia, fans of The Clash. Everyone, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Ayan, magsisimula na ang The Clash. New season to. And of course, as promised, i-react natin ng mga contestants from start to end na naman to. Pero every Sunday lang yata sila. So, baka pwede naman nating i-insert sa schedule natin. So, ma-move yung live stream pala natin every Sunday kasi usually 8 PM ako nag-live stream. So, baka baguhin ko sa Saturday. Gawin kong Saturday para magbigay ng room for reaction para sa The Clash. Okay, so ang gagawin natin, papakinggan ko lahat ng mga contestants every episode, and then I'll give you my own comments. Hindi ko alam ang comments ng mga judges dito. And kung meron man akong malamang mga comment ng judges, that is not intentional kasi it could be na galing sa mga videos na sinesend sa akin na napasama yung comment ng judges. But anyway guys, I'll be very honest with you. Ano lang yung sa tingin ko, ang opinion ko talaga, yun ang sasabihin ko dito. And I hope hindi tayo mag-away-away dito. Opinion lang po ito ng isang reactor. If you guys disagree with my comments, I will gladly accept that, you know, magkaiba naman tayo ng opinion. Pero sa ngayon, excited lang ako talaga na panoorin mga contestants, and ang alam ko, pagpapares-pares sila dito. So after ng performances ng mga contestants dito, magko-comment ako, and I will not just tell you kung sino yung pinili ko. Sabihin ko na lang yung mga comments ko para walang masyadong gulo or anything, okay? So ayan, ready na ako. I hope you guys are also ready. So let's go watch this video.
Wow. Interesting song choice. Kaharap ko sa jeep ang isang ani, nagro-rosaryo, mata niya'y nakapikit, para sa may kumpento sa babaan ako, sabi ng tsuper, kasi may nahuhuli, mura pa rin ang murang galing. Mananaso sa tong kabayo, nakatawa ko. Mananaso sa tong kabayo, nakatawa ko, nakatawa ko, nakatawa ko, nakatawa ko. Damn, oh my gosh. First of all, very interesting yung song choice niya. And meron siyang vocal character, nakakaiba. Grabe yung impact, especially dahil sa song na to. And may part na nag-shaky siya. I'm sure narinig nyo rin yun, pero it was minor. Kumpara sa ginawa niya overall. Grabe yung range niya dito. Kaagad-agad, first performance for this season, pasabog kaagad. May ano siya yata doon, F5 note yata yun. Di ako sure kasi wala akong piano dito. Low-bat yung isa kong phone. But yeah, I think that was an F5. Ang taas nun. And buga. So that was really chest yung gamit niya doon. And bugang-buga. Yung placement niya, I think, paano ko ba sabihin to? Parang hindi pa ganun ka... tawag nito. Hindi siya yung parang compact pakinggan, pero on pitch naman siya. It could be na ganyan talaga yung vocal style niya or yung gusto niyang character ng boses niya or kulang ng honing pa. Yun lang yung nararamdaman ko sa performance dito. But overall, I love it kasi grabe yung impact ng song niya. Hindi to basta-basta. Although, it's not my first time to hear somebody sing like this, you know. Meron ng yung sa ABS-CBN. Sino yun? Yung nanalo sa Tawag ng Tanghalan. Parang yan din yung version na kinanta niya dito. Feeling ko. So, anyway, that was decent. May konting-konting shakiness dun sa start. But then, napaka-impressive ng power niya and ng range niya. Okay. Damn. Manipis yung ano niya, yung tone ng boses niya. Okay. Oh, performance. Okay. Sorry. Oh my gosh. I was right. Sobrang manipis yung boses niya. And kahit pa paano, naging swak din sa song na to. Ang hirap ng song na to actually. And maganda yung run ha. Narinig ko. Marunong siya. Mabilis yun. Sobrang agile ng boses niya. Ilang notes yun? 5. In just parang mga less than 2 seconds yun. Pero ang bilis niya. Grabe, no? Love the attempt to go low. Vocal character. I can see attitude here. Girl. I love this, okay? Yes. Oh, freak. In fairness. So, siya yung kalaban ng unang contestant.
Si Elaine, kalaban niya. That's what we call vocal acrobats. Grabe no, ang dami niyang ginawang runs. Ang hirap ng song na to. Diva yung impact niya dito. And nagpakilala ka agad siya na, hey guys, I'm a diva. And yun nga, sabi ko kanina, manipis yung tone niya, but she was working on it sa performance na to, so I love it. And gusto ko yung confidence niya. Grabe sumasayaw. Nagsasas. And may attitude, gumaganong-ganon, no, nag-queendom, di ba? Okay, so, nagustuhan ko yung performance ni Lara ba? Yung name niya. Ang ganda. And it's up to the judges. Sinong pipiliin nila. Sobrang na-impress ako kagad sa first two performances for this season. Grabe pala. Ganito pala, no? Okay. May time ba tayo? Okay. Oh, popular song. If I Got You, okay. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Okay. Some people think that the things we call things define what's real. And I've been there before, but the life's so full of the superficial. Some people want you, but I don't love you. But everything means nothing if I ain't got you. Oh, kakaiba yung ano. Escalation niya, pa isa-isa. Okay. Oh. Oh, check it out. Oh, interesting ending. Okay, to be honest, sa sobrang dami ko nang narinig na version sa kantang to, ito honest opinion ko ito yung mahirap sa mga songs na popular or palaging ginagamit sa mga competitions kasi mataas na yung standards ng mga tao. So, right now, medyo hindi ako na-impress kasi she is on the safe side. Although, malinis naman and there was an attempt to change it para maging kanya. Pero ang dami ko na kasi narinig na versions ng song na to na sobrang kakaiba yung balik, kakaiba yung areglo. And dito hindi na ako na-impress. It could be me na may mali dito. Siguro dahil mataas masyado yung standards ko for this song specifically. Pero if I will be judging her sa klase ng boses na meron siya, siguro may mga songs pang mas bagay sa kanya. I don't think she is in the R&B side of singing. So, yan, kasi 'di ba wala masyadong showcase ng agility dito. But I can hear power and I can see like a ballad singer in here. So, yeah, I hope ma-explore pa niya yung mga ganyang genre dito sa competition na to and I hope she stays para mapakinggan pa natin yung mga ganung performances from her. Okay. She's pretty though. Oh, dang. This song is hard, girl. Bibigong sulat ng awitin para sa'yo. Okay. Para akong isang silang ulo, hilo at ito. Sa pumanaking diksyonaryo, kung ang tugma'y di gusto, basta't isipin di magbabago. Okay. Namin ko sa'yo. Swell. Okay. Guys, napansin ko medyo ang banda ang nag-a-adjust sa kanya. May mga times na in-extend yan ng very light
yung ibang mga notes. So, ang dating is kailangan antayin siya ng banda para magsabay talaga sila. Hindi siya masyadong pansinin kung hindi ka musician or hindi ka masyadong into like singing or music. Pero actually, may delay siya ng very, very light doon. Pero syempre, hindi siya nade-delay talaga kasi nag-a-adjust naman yung banda. May live band dyan eh. Pero anyway, sinabi ko lang para at least alam nyo na yan yung naririnig ng mga may alam sa music. Araw-gabi namalasing sa tuwa kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Oh my gosh. Dang. Ito ang sinasabi ko na boses na nagwa-warm up muna. Sa first half, may issue siya sa timing ng very, very light. And then also, I was thinking na parang hindi bagay sa boses niya or sa quality ng boses niya yung song na to. Although, na-hit naman yung mga notes, pero kasi yung start ng song na to, nung kinanta ni Regine, buo, and hindi matining. Pero yung boses kasi ni, hindi ko alam yung name niya, pero yung boses ng singer na to is medyo matining siya kahit dun sa mababang notes pa lang. Alam mong parang pang high notes ang boses niya eh. And yun na nga, nung nagkalahati na, dahil matataas na, ang ganda ng boses niya. Kuminang lalo yung boses niya doon. And yun yung safe spot niya, yun yung highlight moment niya dito. And I love it. Ang bali niya, unexpected. Ang daming kumakanta nito na predictable yung yung bali. Pero sa kanya, hindi ko in-expect. Maganda. Okay. Love it. Oh, finally lalaki na. Lately I have had this strangest feeling, Challenging song, Stevie Wonder, okay? with no vivid reason here to find. Wait lang ha. Yung fine niya dapat paglapat pa lang ng unang ng fine mismo, vibrato na kagad. Yun yung bagay dun sa ginawa niya dapat. Pero yung sa kanya nag-straight tone ng konti, parang nagduda pa siya kung maglalagay siya ng vibrato o hindi. But when I had this strangest feeling, Pakinggan nyo ha. with no vivid reason here to find. Medyo hindi balanced yung vibrato. Medyo may part na mabilis masyado tapos nawala tapos bumalik. Yung ganon. Supposedly, here to find. You know what I mean, right? Yung pagbigkas yan ng fine, sa note na yun, vibrato kagad. Yun yung bagay dun. Pero ewan ko lang kung anong gusto niyang i-achieve dito. But so far, nagustuhan ko naman yung diction niya. So, and maaliwalas yung mukha niya dito. Parang pang mati ni Idol, okay? So, package yan, okay. But when I ask, will you be coming back soon? Okay. You don't know, never know. Okay. Walay man of many wishes, hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide. 'Cause this time could mean goodbye. Goodbye. Grabe naman yung mukha ni Chris sa boses. I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses. Parang may kulang, hindi ko alam kung ano.
Actually, nahihit niya yung mga notes. Wala namang off-key. Pero ito siguro yung sinasabi nila na kulang ng oomph. Ng X factor. ng, ewan ko, or kulang ba ng weight? Power siguro talaga ang kulang. Itong song na to, although soulful siya, kailangan pa rin ng konting push and power siguro. Pero yung gusto niyang achieve dito is parang yung angelic voice ng lalaki na may pagka-boy band effect na rin minsan. Maganda naman siya, pero for a competition, medyo taglid tayo dyan. Tingnan natin. Parang placement niya. Wait. Ang ginagawa niya, parang hindi falsetto yung tunog, parang mix siya, kaya hindi masyadong smooth pakinggan. Mabigat siya pakinggan. Kasi kung falsetto yun, mas mahangin, mas nakakabilib. Kasi di ba parang you really got away from the heavier side of your voice. Pero yung sa kanya, mix yung ginagamit yata, hindi siya full falsetto, kaya medyo mabigat pakinggan. Although nandun naman, na-hit naman niya yung note. Okay, dami kong kuda. Sorry. Oh, nice attempt. Medyo unstable yun, no? Ayan yung stable, yung goodbye niya. Kasi hindi na falsetto. Okay, sorry, I had to stop while he was performing kasi ang dami kong, baka makalimutan ko kasi kaya sinastop ko. I think hindi lang nabagay yung song sa kanya. Ewan ko lang kung sila yung pumipili ng song for this performance or yung kagaya sa ibang competitions na ang pumipili is yung show mismo. Kasi hindi paano ko ba sasabihin? Hindi bagay. Just to be straightforward na lang. Hindi bagay yung song na to sa'yo kasi this song is known for the kulots and the soulfulness. And there's an oomph or the power in it. Ang harsh ko ba? Sorry. I'm just being honest here. Pero alam ko maganda ang boses niya. It could be, he just needs a better song for his kind of voice, you know. And anyway, pogi naman. So alam mo yun, kahit pa paano may hatak yun. And yun lang. Wag na nating dagdagan kasi baka marami pa akong masabing hindi maganda. Sorry guys. Yung nga sinasabi ko sa inyo, I'm being honest lang here. Okay? Sorry bro, no disrespect sa'yo And I think you're a great singer. Oh dang, this song. Ang deep ng voice niya, no? Okay, wait. Usually yung mga kumakanta nito, first of all pala, hindi ko pa narinig na ginagamit to sa singing competition, kaya napaka-interesting niya. And ang kumakanta nito ng song na to are bass singers or baritone. Pag tenor ka, tagilid ka dito. Kasi mababa to and kailangan malutong yung low note mo dito. Although yung mga tenor singers, like me, tenor ako, nai-hit ko yung note dito sa song na to, pero hindi maganda pakinggan, hindi malutong, hindi malakas. Nai-hit lang pero parang padaplis lang. So ito, legit na baritone singer to. I hope you understand. Dang! Thinking about this all day long. May country vibe yung boses niya. Di ba ganyan yung mga cowboy? I can't believe how much it turns me on. Nakasama si Christian. Just to be your man. Oh, may stage presence, okay? Ain't nobody ever loved nobody the way that I love you, baby. We're all gone now. You don't know how long I wanted you. Long stories from Careful dun sa medyo mataas na note. put some music on it soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this Key change, wow. long. Ever felt a feeling that was quite strong? I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. I can't
Slide up. Gusto yung your niya. He took his time. Oh, wow. Bilis lang. Okay. So those were our 6 contestants na kumanta sa episode na to ng The Clash. Wow. Hindi ko alam sino mga nakapasa, sino ang mga hindi. Pero comment muna ako sa singer na to. Ang interesting talaga sa mga baritone singers is that dinadaan nila sa quality ng boses kasi maiksi ang vocal range nila. Hindi kataasan, hindi rin ganun kababa like babang-baba na bass singer. Pero dito, na-showcase niya na he has the quality and he has the charisma, I think, and may stage presence siya. So, bawing-bawi. And ang inaalala ko lang dito, limited ang mga songs for baritone singers. So, sana meron siyang falsetto para kahit papano, kahit di niya i-full chest, may mga songs pa rin na pwede niyang kantahin. Kasi may mga songs na baritone yung mga stanzas and then may mga parts sa choruses na lalagyan ng falsetto. May mga ganong songs eh. So, dito natin malalaman kung gaano siya ka-prosigido na magpatuloy kung papasaman siya dito. Kasi konting-konti lang talaga ang mga songs for baritone singers na pwede sa contest. So, ayan guys. Na-enjoy ko to. Wow! Ang ganda pala. Ang sarap sa feeling. Feeling judge ako dito. Pero again guys, no disrespect sa mga contestants dito. Alam ko magagaling kayo. Salang-sala na kayo. Ito'y opinion lamang ng somebody from the outside. And nirequest din to ng mga subscribers ko. So, ayan. Thank you so much pala guys. And patuloy na to. Next week gagawin din natin to. Hopefully, kayanin natin. And once again, i-move natin yung live stream natin every Sunday para mag-giveaway tayo sa reactions for The Clash. Okay guys, thank you so much for watching. See you again next week. Bye.